Hello, magandang araw sa ating lahat. Ngayon po pala guys ay mga manay, mga kumari, mayroon akong i-share or mga karanasan natin sa buhay, no? Or na ko din sa iba, yung ganun, yung love scam. Yun. Kasi guys, base po sa aking sa mga kaalaman na nakita ko kasi sa mga news na may mga love scam po, na lalo na yung mga yung nagtatawag-tawag tapos chat-chat tapos pagkatapos ma-in love ay yung kuna ng pera, yung kagaya sa atin na mga kababayan, no? Kasi mayroon din akong karanasan na ganyan. So bago yung karanasan ko guys, i-share ko sa inyo yung sinabi ng karanasan din ng kaibigan ko, at saka may kaibigan din ako na may karanasan din ganyan. Kasi yung kaibigan ko ay mayroong boyfriend na American, or iwan ko kung anong lahi yun, basta sabi niya nagtatrabaho daw sa barko. Yun, ang niya ay parati silang nag-chat, nagtawagan, pero never daw nagpapakita ng mukha. Yung ganun, nag-video call sila pero walang mukha. Yung ganun lang. Tapos ng tawag, tapos ng mga problema. So siyempre si kabayan natin ay na-in love na kasi ilang buwan na silang nag-chat-chat-chat, ganun. Tapos nung kalaunan guys ay nanghingi na ng pera, kasi hindi naman directly na sinabi na bigyan mo ako ng pera, kung di yung mga may mga alibay, yung ganun, yung sinabi niya na daw yung hindi siya makapadala ng pera kasi sa gitna siya ng dagat. Kasi sinabi daw nung kaibigan ng kaibigan ko na may anak daw yun, nakausap daw niya yung anak na lalaki, yung ganun. Tapos may anak din nga na lalaki, so kailangan ng anak daw niya ng pera. Kaya paano niya mabigyan ng pera kasi sa gitna daw siya ng dagat. So kunwari nang hiram siya ng pera sa kaibigan ng kaibigan ko, at saka nagpapadala doon. So every time na ganun yung sinasabi niya. Tapos sinasabi niya na papakasalan daw niya, magpunta daw siya sa Pilipinas ganitong buwan, hanggang naubos na yung 1 taon, hindi pa rin sila nagpunta doon sa Pilipinas. So hindi din nakauwi yung kaibigan ng kaibigan ko kasi sinasabi niya na postpone yung ganon. So hanggang kalaunan guys ay yung siyempre may mga anak din yun, yung kaibigan ng kaibigan ko may anak din siya, hanggang nakalimutan na niya yung pamilya niya. Mas pina-priority niya yung ibang tao kaysa pamilya niya. Hindi na niya napadalahan yung mga bata, wala na. Yung doon sa magulang niya wala na, kasi single mom din siya. Kaya nag-away-away na sila magpamilya ng dahil dun sa lalaki, dahil in love kasi siya, kasi sinabi ng lalaki pakasalan siya, dalhin siya sa sa kanilang lugar. Yun guys, ang masaklap, 'di ba? Sana wag tayong magtiwala, lalo na pag ang pira na ang doon involved, 'di ba? Pag pira na, wag tayong maniwala. Diyos ko, kasi may mga pamilya din tayo, mas kailangan ng pamilya natin. Anong in love, in love? Wag mong yung in love mo, wag mong isipin na yung nai-in love ka, yan na ang susundin mo, yung puso mo. Iisipin mo yung pamilya mo, kasi may mga anak ka. Kung ayaw ng lalaki, di wag. Bakit ka magbibigay? Hanggang ilang taon sila, na 1 year na, sige hingi.
Tapos sabihin pa, nagpadala daw siya ng flowers, ng chocolate, ng ganun. Tapos, ganun, bigyan ng pera yung mag-deliver. Tapos, pagdating doon sa deliver ay yung silupin na black bag. Yung ganun silupin na puro damit pero sa silupin linagay. Anong klaseng cargo yun? 'Di ba? So parang linuloko nga siya. Yung ganun. So wag tayo magtiwala. Kasi naranasan din yan ng kasama ko. Nung kasama ko ay parati siyang nagchat-chat, chat-chat. Sabi ko, yun mga manluloko lang yan. Sabi kong ganon. Tapos hanggang nanghingi na ng pera sa kanya, yung mga sinasabi nga ng ganun na nagpakargo, may i-deliver yun, magbigay ka ng pera, may chocolate, may pera doon, may gold doon, kung ano may flowers doon, yung ganun. Sabi ko, wag kang maniwala kasi manluloko yun. Nung panahon kasi noon, hindi pa scam yung tawag doon. Yung matagal na yun, mga ano pa, 2010 or 11, yung gano'n na chat-chat siya, yung may ka-chat yung kasama ko. Hanggang hindi nga siya nagpadala kasi sinabi ko. At saka naano ko rin yun nung ako'y nag-chat-chat din kasi maraming nagsasabi sa akin, mag-chat ka ng mga Amerikano, baka mamaya makahanap ka pa ng lalaki kasi single mom ka, wala ka man asawa, mabuti makahanap ka ng mga lalaki, baka mamaya swerte mo na yon yung mga taga ibang bansa. Pero nagchat-chat ako, ang dami-dami kong na-chat-chat. Pero hanggang sa puntong ilang araw lang yun, ilang araw lang yung chat-chat niya. Tapos mag I love you na. Tapos hanggang nanghingi ng pera. Tapos sinabihan pa ako, manghiram daw ako ng pera. Kung sabi ko wala akong pera kasi maliit lang yung sahod ko. Tamang-tama lang sa pamilya ko. Kasi alam ko pag pera, alam ko na yun. Hanggang yun. Sabi ko, wala akong pera. Hanggang hindi na siya nag-chat. Kaya ganun ang gawin natin, mga manay, mga maring. Huwag tayo magpaloko sa mga taong sabi, ay ganun, aasawahin tayo, dalhin tayo sa ibang bansa, pahiramin mo muna ako, ganito, ganito. Pag pira ang involved, huwag tayong magtiwala. Ayan lang ang aking payo sa ating lahat, no, nga mga single mom, kung sino man tayo dyan, huwag tayong magtiwala sa iba. Okay? Bye!